ihatid ang salita ng Diyos. Nandito po ang ating beloved head pastor ng Jesus is Alive, Alabangan Beyond, Pastora Emily Balajay. Good morning. Pinagpalang umaga. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo. Pinagpala nga ba? Amen. Praise the Lord. Sige, tayo po tayong muli sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sige, basahin natin ang salita ng Diyos. 2 Corinthians 4:7-9. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ituloy natin sa 2 Timothy 2:20-26. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi nilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa ngayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo nga po ang iyong salita sa umagang ito. Gamitin mo lang ang aking tinig, Panginoon, at ikaw ang mangusap sa bawat isa. Patuloy na nais namin, O Diyos, na makapakinig sa iyong salita sa umagang ito, O Lord. And as we hear your word, nawa ang aming mga puso ay maging katulad ng isang matabang lupa na hindi lamang namin pakikinggan ng iyong salita, kundi ito ay titimo sa aming puso at aming ipamumuhay. Mangyari ang kalooban mo at ikaw ang mangusap at makita sa amin, Panginoon. Tago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoon, at ikaw lamang, Jesus, ang makita ng bawat isa. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. So sa umagang ito, ang pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ng mga sisidlang ginagamit ng Diyos. Mga sisidlan o mga vessel. So sino daw po yung vessel dyan? Tayo yon. Nais nyo bang maging kagamit-gamit? Amen. At ang may-ari ng bahay o yung master ay ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? So sabi dyan, tayo ay mga ordinaryong sisidlan. So pag sinabing ordinaryo, payak o simple. Ngunit maaaring gamitin ng Diyos ng may kapangyarihan kapag tayo ay malinis, mapagkumbaba, tapat, at lubos
na pag-asa ay nasa Kanya lamang. Yung pagtitiwala. Amen ba? So, meron pong mga katotohanan na dapat nating makita doon sa ating binasa kanina. Una, tayo ay mga sisidlang putik o clay. Hindi tayo perpekto at mayroon tayong mga kahinaan. Amen ba? Sino magsasabi sa kanya, sa sarili niya na kaya mong gawin ang lahat ng bagay? Kahit na sino pang matalino, sino pang mayaman, sino pang masasabi mong mataas na tao, meron pa ring kakulangan. Amen ba? Kaya lahat tayo ay hindi perpekto. At mayroon din tayong mga weaknesses. Amen ba? Pwede yung isa, kalakasan niya yon. Pero yung isa, kahinaan. Kaya ang maganda sa atin na mga simbahan o tao ng Diyos, nagkakaroon ng pagtutulungan. Pwedeng yung isa kasi, hindi niya kayang gawin, pero dun sa isa, madali lang para sa kanya. Amen ba? Pero ang ngunit inilagay ng Diyos ang kanyang kayamanan sa atin upang ipakita na ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Makita dapat natin na tayo ay sisidlan at kung hindi tayo gagamitin, walang kabuluhan. Pangalawa, huwag sumuko sa mga pagsubok. Sino ang walang problema ngayon sa atin? Meron ba? Lahat po ay may problema. Bakit nga ba may problema? Sabi diyan sa binasa natin, maaari tayong pahirapan, ngunit hindi talunin. Mabagabag, ngunit hindi mawalan ng pag-asa, kasi ang pag-asa natin ay kay Kristo. Amen ba? Pwede tayong usigin, ngunit hindi pababayaan ng Diyos. Pwede tayong mapatumba o malugmok, ngunit hindi tuluyan nababagsak. Amen ba? So ang pagsubok ay hindi nangangahulugang iniwan tayo ng Diyos. Ang pagsubok ay dumarating sa buhay natin para lalo tayong lumakas at kumapit sa ating Panginoon. Amen? Kasi pagka wala ka ng problema dito, kapatid, tingin mo ba't pupunta ka pa sa Lord? At baka sabihin mo, hindi na kailangang magpunta sa church para hindi ko na kailangan ang kapwa ko mananampalataya. Pero meron kang kakulangan at hindi aalisin sa iyo ng Diyos yan para hindi ka dumepende sa sarili mo, kundi sa Panginoon lamang. Amen? And number 3, habulin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos o iporsu natin kung ano man yung nakakapagbigay kaluguran sa ating Diyos. Sa halip na sundin ang masasamang hilig o pita ng laman, dapat nating pagsikapang magkaroon ng katwiran or righteousness, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. So bilang mga anak niya o mga disipulo or alagad ng Panginoon, tayo ay dapat na nakikitaan ng katapatan, ng may pananampalataya, ng may pag-ibig, kapayapaan. Amen ba? So, number 4. Wala dyan, ano? So maging mabuting lingkod ng Diyos. Pag sinabing mabuting lingkod ng Diyos, ang lingkod ng Panginoon ay hindi daw palaaway, kundi siya ay dapat na maging mabait, mapagpakumbaba, matiyaga, marunong magturo, at mahinahong nagtutuwid sa iba. Yan po yung binasa natin kanina. Amen ba? And ang layunin po ng Panginoon sa atin ay maging vessel of honor.
At pwede rin palang maging vessel of dishonor ka. Kaya may choice ka, kapatid, na dapat na gawin ngayon sa umagang ito. Gusto mo bang magpagamit sa Diyos para magbigay karangalan? O gusto mo lang para ikaw ang maitanghal at hindi magbigay kaluguran sa Diyos? Sabi nga, hindi kailangang maging perpekto upang magamit ng Diyos. Kaya, pagka inuutusan ka ng sa leader mo, pumunta ka doon sa ganyan, mag-evangelize ka. Ay, hindi po, para po lang yan sa mga matatalino. Para lang yan sa mga matagal ng Kristiyano. Para lang po yan sa mga pastor. O para lang yan sa mga ebanghelista. Tandaan natin, ginagamit ng Diyos ang pinaka-simple at mga ordinaryong tao na katulad mo at katulad ko. At pagka nga sabi, sa isang iglesia, pag nasabi mong meron kang nakitang perpektong iglesia at pumunta ka doon, for sure, hindi na magiging perpekto yon. Amen ba? Dahil walang perpekto sa atin, kahit na ang pangalan niya ay perpekto. No? Ngunit kailangan natin maging sisidlan para magamit ng Panginoon. Gusto niyo po ba yon? At meron po tayong 5 M's para magamit ng Diyos. Gusto niyo po ba yon? Na magamit ng Panginoon? Okay, una, kailangan tayo'y maging malinis. Kapag ka malinis, ibig sabihin, nagkakasala tayo pero hindi nagtatagal ang kasalanan. Nananais natin na manumbalik kagad muli sa ating Panginoon dahil alam natin na kapag hindi tayo nagbigay kaluguran sa Diyos, napipighati natin ang banal na Espiritu kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Amen ba? At nang pagkaganon, hindi na tayo magagamit. Kaya panatilihin nating malinis ang ating buhay. Ang sisidlan na nais gamitin ng Diyos ay dapat maging malinis at banal. Kaya kailangan nating lumayo sa kasalanan at sa mga maling gawain. Sabi kanina nung nag-share, kung sino ka, ano sabi? Kung sino ka sa walang nakakakita, ayun ka talaga. Amen ba? Kasi pagka meron nakakakita, pwedeng magpakitang tao, magpakabait-baitan. Kaya nga pagkabait-baitan, saan ang punta mo? Langit-langitan lang. Amen ba? Kaya ang kailangan natin ay maging tunay na malinis. Sa may nakakakita o sa wala, gawin natin ang tama. Sabi sa 2 Timothy 2:21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So kung nais nating maging kapakinabangan sa nasisidlan ng Diyos, kailangan nating lumayo sa kasalanan at mamuhay ng malinis. Amen. Sabi din sa Psalms 119:9, paano mapapanatiling malinis ng isang kabataan ang kanyang buhay? Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. So kahit na tayo ay bata pa o kayo ay bata pa, tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, para manatili tayong malinis at ready to be used ng ating Panginoon. 1 Peter 1:15-16, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. At ang Diyos ay naghahanap hindi lamang ng available na sisidlan, kundi ng malinis na sisidlan. Hindi lang basta, Panginoon, pwede ko. Pero kailangan din tayo ay maging malinis na sisidlan. Amen po ba? Pangalawa, katangian na dapat natin taglayin para tayo'y gamitin
ay maging mapagkumbaba. Mapagkumbaba o be humble. At dahil tayo ay humble, ibig sabihin, hindi tayo mananangan sa gusto natin o sa kakayahan natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi nga, only by grace we can stand. And 2 Corinthians 4:7, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Maliwanag po dyan. Yung kapangyarihan na po pwede nating gamitin, hindi yun galing sa atin, kundi galing sa ating Diyos. Hindi dapat nating sabihin, kaya ko ito nagagawa dahil magaling ako. Sa halip, kaya ko ito dahil ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan at lakas sa akin. Amen ba? Kaya yung yabang, alisin na. Dahil pagka may kayabangan, hindi magagamit sa kaharian niya. Sabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagkakalooban niya ng pagpapala ang mga mapagkumbaba. So galit na galit ang Diyos sa mga mayayabang. Kaya kailangan nating patuloy na magpakumbaba. At alam natin na kapag nakita natin papaanong kumilos ang Diyos, wala ka namang iba talagang gagawin kundi bumaba sa presensya niya. Dahil alam mo kung hindi dahil sa grasya niya at sa kanyang kapangyarihan, hindi mo naman magagawa ang mga bagay-bagay. Amen ba? Kaya kapag ginagamit tayo ng Diyos, huwag nating kunin ang glory na para sa Kanya. Let us give back the glory to our Lord doon sa krus. Amen? So, number 3 na M, magtapat hanggang wakas. Or pwede namang magtatapat hanggang wakas. Huwag sumuko sa pagsubok. Sabi nga nung kanta, huwag kang bibigay. Amen ba? Kasi baka mamaya, andun na, tapos bumigay ka pa. Sabi sa 2 Corinthians 4:8-9, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ito po yung na-experience ni Pablo. At ito pa po yung isang verse na kung saan ay magbibigay sa atin ng pagiging matiyaga or yung perseverance na patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Sabi sa Galatians 6:9 says, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Amen. Huwag kang sumuko, kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, walang susuko. Ano man ang naramdaman mo, ano man ang sitwasyon mo, may pag-aasa kay Kristo. Amen ba? Ano man ang kakulangan mo ngayon o problema mo, kapatid, huwag mo sukuan yan. Kasi ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi ka naman niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Dahil kung dumating man ang pagkakataon na hindi mo nakakayanin, anong mangyayari? Tutulungan ka ng Diyos. He will lift you up. Amen ba? Kaya walang susuko. Hanggang wakas, tayo ay maglilingkod. Tayo ay magpapagamit. Amen? Sabi rin sa Apokalipsis, or baka bihira ng Revelations or pahayag, 2:10, maging tapat ka hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo. Ano yung corona na yan? Corona ng buhay. Kung ikaw ay magtatapat hanggang wakas. So, meron na pala tayong magiging corona na pwedeng i-offer sa Lord pagka nagkita tayo. Kapag tayo ay nanatiling tapat na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen ba? Kaya wag nang susuko. What if kung bukas,
dumating ang Lord, tapos ngayon ka pa bumigay. Lord, gagawin ko muna yung gusto ko. Bukas dumating siya habang natutulog ka. Kaya kailangan maging ready sa lahat ng pagkakataon. Amen ba? Ang pagsubok, sabi nga, kahit na dito sa iglesia, meron pa rin na pagsubok o temptasyon o tukso. Amen ba? Kaya pwedeng hinihipan-hipan ka na dyan. At pwedeng kung ano-ano na yung nasa isip mo. Pero meron kang kakayanan na disiplinahin dapat ang sarili mo. Amen ba? So gawin natin yung magbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya 1 Corinthians 15:58, kaya mga pinamahal kong kapatid, sige nga kayo basahin, kahit na meron dyan sa harapan, maliliit pa rin. Mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi kayong maging masigasig sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam niyong hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Amen. Napakaganda ng talatang ito. Lagi kayong maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Hindi pagka walang kasama, sige, canceled na lang natin. Bakit napatawa? So, may nakakakita, may kasama o wala, gawin pa rin natin yung makapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Amen ba? Sapagkat, sabi dyan, sapagkat alam ninyong hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Kaya kapatid, na-appreciate ka man, nabibigyan ka man ng reward o hindi dito sa mundo, but God will reward you. Amen ba? Kaya masasabi nating maaari tayo ay mapatumba, magupo ng mga problema, di ba? Ngunit hindi tayo kailangang manatiling nakalugmok. Tayo ay tatayo at magpapasya na gagawin pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Parang sabi nga doon sa pinag-aaralan namin, kapag kayong nasa on diet ka, na huwag kang kakain ng mga bawal, tapos biglang may nag-invite sa'yo, tapos nandun si lechon, si morcon, si hamon, queso de bola, diba? Tapos nandun yung mga malalaking mansanas, peras, at saka yung mga paborito mo na nandoon sa hapag. So, sa tingin mo ba, hindi ka kakain nun? Pero, ibig sabihin, nalaglag yung sabon. Amen? Pag nalaglag ang sabon, ano gagawin mo kung halimbawa ikay naliligo? Pupulutin para magamit ulit. Kaya kung nagkamali ka man, huwag kang manatili na, okay na, sige na, pabayaan na akong maging marumi. Nilinis ka na ng Panginoon. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kasama doon na kanyang pinatawad ang iyong mga kasalanan. At niisip niya na kahit na hindi ka pa perpekto ngayon, yun ang ating iniisip na tayo'y maging kawangis ng Panginoon. At kapag tayo naging kawangis ng Panginoon, unti-unti gagawin natin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Amen ba? Kaya hindi tayo mananatiling nakalugmok sa mga problema. Ang sabi lang, pag naisip niyo yun, pulutin lang ang sabon. At gamitin muli. Amen ba? Saan ba ginagamit ang sabon? So, para luminis muli. So, kapag tayo nagkasala, humingi kagad tayo ng kapatawaran para hindi na tayo muli pang magkasala. Katulad ni David. Amen ba? Nagkasala siya ng pangangalo niya, even murderer, pero hindi niya nag-inulit the same sin. Kasi may takot siya sa Diyos. At yung takot niya sa Diyos na yon ay takot na hindi para siya pagalitan, kundi takot na mawalay sa presensya ng Diyos. Kaya kasi pag naranasan natin na tayo'y ginamit na, at muli parang dahil nanlumo, bumagsak,
hindi na nagpagamit, ano mangyayari? Gagamitin na ng kalaban yan para ikaw ay manghina. Di ba? At hindi mo na gawin yung pinagagawa sa ng Diyos dito sa mundo. Pero hindi tayo ganon. Wala sa Gia niyan. Amen? Tayo ay tatayo. At pupulutin, dapat yung sabon, di ba? Para isipin nyo lang yung pagka nagkasala ka, kailangan pulutin ang sabon. Nabagsak man siya, pero pwede namang pulutin. Amen ba? At tayo ay kumilos ng mayroong katwiran, kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang ating paglilingkod, tandaan natin ito, ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat makita hindi lamang sa ating mga ginagawa, kundi sa paraan ng pakikitungo natin sa mga tao. So, magpakita tayo ng kabutihan, lalo na dun sa mga tunay na nangangailangan. Amen ba? So, number 5, maging handa sa lahat ng oras. Number 4 ba? Hindi pa yon? So, mapagmahal, maging mabait at mahinahon sa iba at mapagpatawad. So, yung sinasabi ko pala kanina, mapagmahal. Sabi sa 2 Timothy 2, 24 to 25, 2 Timothy 2, 24 to 25, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Huwag tayo sanang makita ng mga kapatid natin nakikipag-away sa social media. Diba? Hindi po magandang halimbawa. Sabi diyan, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait. Saan? Sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Amen ba? So, 1 Corinthians 13, 4 to 7, babasahin na lang natin yung some part. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. So, anong nais nang sabihin sa atin? Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lang mahusay magsalita. Marunong din siyang magmahal at magmalasakit sa kanyang kapwa. Amen ba? Sabi din sa Colossians 3, 12 to 13, magbihis kayo ng habag, kabaitan, mapagkumbaba, kaamuan, at pagtitiis. Sabi rin sa Ephesians 4:32, sundan nyo na lang po, at marami kasi tayong verses. Kasi parang meron kaming bagong si Pastor, ang ganda niyang aralin. So, sa halip, sabi dyan sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. So, sinong tao ang merong mabigat o malaking pagkukulang sa'yo o pagkakasala? Sa tingin mo, hindi ko na talaga siya mapapatawad. Pero ang tanong, di ba may kasalanan ka rin? And in one way or the other, pinatawad ka rin ng Panginoon nung tayo ay makasalanan pa. Kaya, who we are, para hindi magpatawad. At bilang mga anak niya, para tayo ay magamit, dapat walang pagtatago ng sama ng loob. So sabihin mo sa katabi mo, hindi sa'yo yan, kapatid. Yung pagkakaroon ng sama ng loob. Amen ba? So imagine, naalala ko yung kwento na matagal na. Sa US pa ito na encounter ha. Pero yung pangyayari doon sa Tutuban. Sino nakapunta na sa Divisoria sa inyo? Yung mga mumurahin, no, para makamura ka. Katulad ng mga panregalo, di ba? Instead na sa mga supermarket or sa mga mall. So pumupunta sila doon.
At pag pumunta ka doon, syempre, marami kang mabibili kasi mura. Tapos itong may sakit na to, na pinuntahan ni Nanay Lem, nakapunta sila sa Canada. At tapos nga, dahil may sakit, so merong sakit sa puso. Tapos nalaman ang dahilan. Alam niyo po yung dahilan kung bakit siya nandoon at nakaratay sa banig ng kasakitan. Naalala niya yung asawa niya habang sila ay nagpunta doon sa Tutuban, sa Divisoria, nakakita siya sa kariton ng mga magagandang apples, no, mansanas. Sabi niya doon sa kanyang asawa, naglambing siya. Gusto ko noon, pakibili naman ako. Sabi nung asawa niyang lalaki, wag na, pupunta naman tayo sa US. Pag nandun sa US, bibilang kita. Kasi mas mura daw doon. Pero hindi alam nung asawang lalaki na sinama pala ng loob yun. At alam nyo bang yun ang dahilan kung bakit siya nandoon sa ospital? Ang tagal ng pangyayari yon, ilang dekada na. Pero, nandun pa rin pala sa puso niya yung sakit. So, hindi siya natutong magpatawad. No, kahit na binigyan na siya ng, pumunta na sila sa apple trees mismo at siya na ang kumuha ng kaya niyang abutin. Mahigit pa sa isa. Hindi niya na kayang ubusin. Pero hindi sapat yun. Inalagaan niya yung sakit na yon. So, sino nahirapan? Siya rin mismo. Totoo naman, di ba? Kapag tayo hindi nagpapatawad, kinukulong natin ang ating sarili para makakilos ng maayos. So imagine niyo, because of one apple, kaya't maging mapagpatawad tayo sa isa't isa. Amen ba? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatawad din sa atin. Kaya ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat makita hindi lamang sa ating ginagawa, kundi sa paraan na sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Amen ba? Minsan, hindi naman alam ng tao na nakasakit ka. Why not kausapin mo siya? Hindi ikukwento mo o sasabihin mo sa iba. Eh, papaano kung yung napagkwentuhan nyo ay may samari ng loob doon sa isa? Eh, di magkakakampi na kayo? Pero sa tingin nyo ba, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon? Naayos ba? Nasolusyonan ba? Hindi. So tinuturo sa atin kapag meron kang sama ng loob sa iyong kapwa, sabihin nyo. Kaya kung may sama kayo ng loob sa akin nyo po sabihin. Mamaya pwede nyo akong kausapin, hindi sa ibang tao. Amen ba? Kasi kawawa naman kayo. Amen ba? Ako pa pwede kung makapunta sa langit kasi wala naman akong sama ng loob sa inyo. Eh kayo, kung may sama ng loob sa akin o sa inyong kapwa, hindi tayo makakapunta sa langit. Dahil lang doon. Amen ba? Kaya kung sino man sa inyo ang mayroong kasakitan ngayon na hindi pa nagpapatawad, kahit na hindi siya humingi ng tawad sa inyo, magpasya na kayo magpatawad. Amen ba? Amen. So, number 5, maging handa sa lahat ng oras. Gagamitin kayo ng Diyos sa bawat mabuting gawain. Para magamit tayo, kailangan ready ka parati, kapatid. Amen ba? Ang Diyos ay naghahanap ng taong magsasabi sa Kanya, Lord, narito ako, gamitin mo. Ano sabi sa Isaiah 6:8? Isaiah 6:8, pakibasa, tayo tayong lahat. Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking isusugo? Sino ang aming lalakarin? At sinabi ko, narito ako, isugo mo ako. So sana, ikaw yan, kapatid. Amen ba? 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa panahon. Sige, makaupo na muna, salamat. Ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa panahon at sa hindi panahon.
Sabi, in season or in out of season, dapat gawin natin yung twin calling natin. Ano yung twin calling natin? Winning souls and making disciples. Kahit na hindi mo type, Lord, masarap matulog kasi ang lakas ng ulan. Tapos ngayon, biglang init, di ba? At ang daming nagkakasakit. Pero kahit na mainit na ngayon, dahil nga sa hanging habagat, ngayon lang ngayon lang nating na-experience yung tagal, no? Yung kainitan. So, alam nyo kapatid, let us use our lives na maging kagamit-gamit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hindi kung kailan mo lang gusto. Amen ba? Hindi dapat tingnan kung ano yung iyong feelings, kundi kung ano yung kalooban ni Jesus. Amen. So, hindi natin kailangang hintayin ang malaking pagkakataon. Tandaan mo yon, kapatid. Hindi natin kailangang hintayin ang malaking pagkakataon. Ay, ayoko, wag mo kong i-assign dyan, pastor o pastora. Gusto ko doon sa maraming tao. Pinapa-assign mo sa akin, mga bata lang naman yan O, lilima lang naman ang uma-attend dyan Ayoko dyan magsalita, sayang yung pinipare ko. So, dapat, hindi lang natin gagawin ang pinagagawa ng Diyos sa pagkamalaking pagkakataon o yung mga events lang, big events. Kundi, sabi diyan, maging handa tayong gamitin ng Diyos sa maliit man o malaking bagay. Sabihin mo nga, huwag kang mamili, kapatid. Sumunod ka na sa Panginoon ngayon. At lahat ng bagay, hindi naman nag-uumpisa sa malaki. Amen ba? Nag-uumpisa yan sa maliit at sa iyong katapatan sa Panginoon. Kapag naging tapat ka, pagkakalooban ka niya ng mas marami pa. Amen. Kaya, tandaan natin, tayo ay sisidlang putik. Putik. So, may picture dyan. Yung putik, yan. Ganyan tayo, kapatid. Hindi tayo perpekto, may mga kahinaan tayo, may mga pagkukulang tayo, di ba? So sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, kaibigan, mahal sa buhay, minsan tayo ay napapagod. Tama? Minsan tayo ay natatakot sa mga bagay na darating, kinatatakutan natin, sa mga bagay na wala pa, at sa mga bagay na hindi dapat katakutan dahil ang takot ay hindi galing sa Diyos, kundi sa ating kalaban na si Satanas. Minsan din tayo ay nabibigo, ngunit maaari ka pa rin gamitin ng Diyos, kapatid. Amen? Kaya, sa ating pagtatapos, huwag nating kalilimutan, mga magulang, kapatid, tayo ay may mga sisidlang putik lang. Ngunit kapag tayo ay malinis, surrendered, ibig sabihin, sinuko na natin, Lord, not my will, but let your will be done in me. Hindi na yung gusto ko o yung pangarap ko sa buhay, kundi yung magandang plano mo na ang gagawin ko. Tayo ay magtatapat sa Diyos, maaari niya tayong gamitin upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagsubok. Amen po ba? Hindi po, tandaan natin ito, hindi ang ganda na sisidlan ang pinakamahalaga. Ang malaga ay kaninong kamay yung humahawak dun sa sisidlan na yon. At kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamagitan nito. Amen. Kaya tandaan natin yung 5 M's. Ano po yon? Una ay maging malinis, mapagkumbaba, magtapat hanggang wakas, magpagmahal,
at maging handa sa lahat ng oras. Amen ba? Amen. Sige, kantahin nga natin to kung ninanais natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. So, nakita niyo po yung kanina, ulitin natin yung picture. So, yan ka kapatid. Tandaan mo, we are only the vessel and God is the power. Wala tayong magiging kabuluhan kapag hindi tayo nagpagamit sa Diyos. Kaya lang dapat tayo laging maging handa at walang bahid dungis na sisidlan. Amen ba? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, na kami ay ginawa mong sisidlan para magbigay kaluguran sa iyo, O Diyos. Ikaw nga po ang potter at kami po ang clay. Kami po nga ay mahina, subalit ikaw ay makapangyarihan. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Si Ate Pechi, nasaan? Kantahin natin, Change My Heart, O God. Hallelujah, Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. Change my heart, oh God. It will ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Minsan pa. Change my heart, oh God. It will ever true. Change my heart, oh God. May I be like you.
kapatid, tingnan lang natin yung picture kanina. Yung clay, nakita natin na meron siyang kamay. At alam nyo, ito po yung challenge ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa Jeremiah 18:6, Jeremias, Kabanata 18, talatang 6, O mga mamayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na ito? Sabi ng Panginoon, kung papaanong ang luwad ay nasa kamay ng magpapalayok, kayo rin ay nasa mga kamay ko. Kapatid, yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Pwede kang, bilang sisidlan, pwede kang magbigay ng kaluguran sa Diyos at pwedeng hindi. Pwede ring katulad nito. Nakikita niyo po ito? Made of palayok po ito, clay. Yung pinaka-base niya, di ba? So, pwede kang pan-display para maraming makakita na ang ganda-ganda naman noon, di ba? Or pwede ka rin maging katulad nito. Gawa rin siya sa putik. Pero dahil dumaan na siya sa proseso, nakinis siya, napinturahan siya, naging maganda, at naging kagamit-gamit. Pero napaka-importante, magiging walang kabuluhan to kung hindi siya gagamitin. Amen ba? Kung nandyan lang. Pero kung ito, hahayaan niya na magpagamit siya sa kamay ng ating Panginoon, magiging kapakinabangan ang tasa na to. Hindi lang siya palamuti o pang-display. Pwede rin siyang magamit araw-araw. Nawa, maging katulad ka nito, kapatid. Ready to be used. Kaya patuloy tayong magpabago sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang may kakayanan. At ito yung challenge niya sa iyo. Hindi ba hahayaan mo siya katulad ng magpapalayok na mahubugin ka niya? Itama ka niya sa mga pagkakamali, ang iyong prinsipyo na mali o ang pag-iisip para ang iyong buhay ay maging kapakinabangan dito sa mundong ito. Nawa, ito yung maging desire ng bawat isa sa atin, mga kapatid, katulad ng sinabi ni Isaiah. Yet you, Lord, are our Father. We are the clay. You are the potter. You are all the work of your hand. Kapag ka hindi pa pino at may mga bako-bako sa buhay mo, di ba masakit pa rin yun? Kapag ka ikaw ay kailangang ituwid. Subalit kung hahayaan mo ang kamay ng Diyos na humipo at humawak sa'yo, i-mold ka niya sa nais niya. I do believe, I hope and pray that one day na magagamit ka rin sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan. Kaya wag mong sabihin, simple lang ako, o wala akong pa pwedeng magawa. Yes, pwedeng kang walang magawa dito. Pero kung hahayaan mo na ikaw ay dumaan sa proseso ng ating Panginoon, gawin mo siyang potter or maging magpapalayok para mahulma ka niya sa nais niya. Maging masakit man o mahirap, but it's worth, because He will reward you, He will bless you, even you do not deserve. Hallelujah, Jesus. Salamat po, aming Ama. Salamat
na ninanais mo po kami na maging masterpiece mo, O Lord. Hindi mo nakikita kami kung ano ang kapangitan sa amin, kundi ang nakikita mo sa amin ay meron kaming halaga dito sa mundo. Minamahal mo kami with an unconditional love. In spite of, O Lord, you love us. And you want us only the best for us, O God. Kaya't salamat, O Diyos. Dalangin ko po na ang bawat isa ay magpasya na magpaghamit sa iyo, Panginoon. At bago yon, hayaan mo nga po na iproseso mo po ang bawat isa sa amin upang maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. We thank you, Jesus. And as we continue our activity sa buong araw na ito, Panginoon, patuloy na ikaw ang mabigyan namin ng kaluguran, O Diyos. At ma-share nawa namin itong natutunan namin ngayon sa aming mahal sa buhay, sa aming mga ka-cell group, O Lord. Maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos. Baguhin mo po ang bawat isa sa amin. Hindi namin kayang baguhin ang aming sarili, pero kayo, O Diyos, kayang-kaya mo. Because all things are possible in you. And you are in the business of changing lives. Mold us and make us, O Lord, to be like you, Jesus. In Jesus' name. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin at anuman nga po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito. Andito man sa on-site or maging sa online, O Lord. Ikaw na nakakarinig ng tinig, sabihin mo sa Panginoon ang iyong ninanais. Pasalamatan mo siya sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa iyo nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. And let God control of you. Hindi lang ang parte o ibang parte ng iyong buhay. Let God control from head to toe sa iyong buhay. Upang makita mo ang kaganapan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin ngayon. Ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Alam namin na hindi ka patapos, O Lord. And day by day, ginagamit mo ang sitwasyon upang kami ay patuloy na lumapit, patuloy na magpakumbaba, patuloy na luminis sa iyong harapan sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Upang magawa namin ang pinagagawa mo po sa bawat isa. At maging sa buong linggo na ito, O Diyos, dalangin ko na ang pag-ibig mo at ang pagtatapat namin sa iyo ay patuloy na makita sa amin ng iyong Santong Espiritu. At sa iyo nga po, Panginoon, ang lahat ng pagpapasalamat, lahat ng karangalan at mataas na pagpupuri at pagsamba sa aming Diyos na buhay magpakailanman. In Jesus' name. In Jesus' name. And as we raise our hands before you today, bless each one, O Lord. And let your will be done in us and through us. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Now to Him who is able to do more, far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus
throughout all generations, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen. God bless.